Okay, so what's up? Good morning sa inyong lahat mga brod. So ayun no, kamusta kayo lahat? So matagal-tagal tayo hindi nag-upload about sa ating mga sasakyan pagkat tayo naging medyo busy-busy. So sa mga nakaraang weeks, hindi tayo nakapag-upload ng kung ano-anong mga kalokohan kasi kita nyo naman meron tayong linisan na AC, yung patrol ng pinsan ko si Iggy. Tapos ginawa natin yung sasakyan ni Jet. Pinadala natin yung piston ring, valve seal, yung timing guides, lahat. So akala kasi namin oil seal lang. So nung pagbukas namin biglang butas pala yung timing cover niya. So andun na rin naman kami. Binuksan na namin yung sasakyan para at least ma-refresh na rin yung kotse niya, magamit niya na maayos. Nirepair na rin namin yung kanyang advancer. So yun no, kung di nyo pa napapanood yung mga old videos natin dyan sa ating channel, please watch them. Magsisilbing malaking tulong yun sa atin. Okay, so marami pa tayong mga ibang ginawa. Meron tayong biniling owner na mumurahin lang, ganun. Pinag-ila-ila natin ng dire-diretso lang. Tapos binenta rin natin the same day din sa tropa natin. Tapos yung mga sideline natin, meron tayong mga ginawang track, kung ano-anong etc. So naging busy tayo these past few weeks, kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga bagay-bagay about dito kay Snow. Sinubukan natin i-vlog yung mga bagay-bagay. Nakapag-upload tayo ng mangilan-ngilan pero wala eh. Mas dito talaga tayo nakafocus ngayon. So ngayon guys, no, bali bago natin umpisahan, magpe-play muna tayo ng konting montage para kay Snow. Alright, Boss Enik, pakilagay. Let's go! Guys, so yun no, andito na yung mga pangunahing materialis natin. So guys, no, bumili ako ng thinner, ng primer gray, syempre yung kakatalis niya, tape, tsaka yung dyaryo niya. So guys, no, ito yung mga inabot ng pinamili natin ngayon. So ipapaskill natin sila ngayon dito ng matrack kung na magkano ba tayo sa pagpipintura ng engine bay ni Snow. So guys, no, sabit ko lang ito sandali, then kwentuhan muna tayo ng konti. Let's go. So yun, no, bago tayo magumpisa sa ating pagliliha, so gusto ko lang share sa inyo yung little backstory ni Snow, kung paano ba siya naging sa akin, kung ano ba yung mga ginawa natin dito. So guys, no, basically si Snow nakuha natin siya 2 years ago, September nung nakuha natin siya. So si Snow supposed to be unit natin siya pang buy and sell. Ang kaso for some reason nag-decide tayo na i-keep na lang siya since nakarami na rin naman tayo ng ganito, and pangarap ko talaga yung mga love life dati pa nung mga panahong naglo-low budget buy and sell pa ako guys. So itong iconic na interior niya na to, tumatak to sa akin kasi bata pa ako, nakakita na ako ng ganyang interior dun sa katrabaho ni mama ko noon. So sa pagkakaalala ko kulay rose gold yung sasakyan nilang yun, tas automatic na GLI, tas ganyan na ganyan yung interior. So from that moment up to now, hindi pa rin mawala-wala sa akin yung pagiging pangarap nito sa akin. Tapos nasamaan pa nung nakapag-upgrade na tayo ng Euro 2 na muka, and option nga yung Euro 2 dito sa mga love life na yun. So lalo na natin siyang pinagpursigyan na makuha. And then nung nakuha natin si Snow guys, ang tinakbo lang nito is 196. So ayan na siya ngayon guys. So to many more kilometers. Marami tayong pinuntahan dito sa sakyan na to guys. Pinunta natin ng Baguio 2 beses yata.
Maynila, maraming beses, Cavite, Laguna, lahat. Kasi guys, ginagamit natin to dati pangkuha ng mga unit. So ayan yung mga unit na nadampot nitong si Snow. So marami-rami na rin tong kinuhang unit guys. So basically ROI na sa atin to. So kahit na ito yung pinaka, hindi naman last eh. So kahit na ito yung mga, ito si Snow dapat unit ko na pagkakakitaan, naging siyang liability. So pinaid off niya naman yung sarili niya, kagaya lang ni 1K. So sulit na yan sila guys. So ngayon ano bang nangyari dito, bakit nagkaganito to? So yung engine nito is 2E nga pala. So guys, so, sa mga hindi po nakakatanong, ito yung XE variant na Love Life. So 2K spec to, so automatic, power window, power mirrors, at tapos meron siyang airbag. So yun no, XE yung unit na to, so most commonly mistaken na tinatawag siyang XE Limited daw. So wala pong XE Limited na variant nito. So lahat ng 2K spec na XE, ganyan na sila. So naka-cut eye na taillight, tapos 2E yung engine, merong scanner para dun sa kanyang airbag, may airbag. So first release walang airbag yung passenger, yung mga una, mga last yata, tinanggalan ng power mirror, tapos nilagyan ng dual airbag. So yun guys no, ang engine nito is 2E. Ang nangyari dumating dun sa point after 30,000 kilometers na paggamit natin. So guys, no, yung 30,000 kilometers na yun guys, tinake natin yun ng 2 years lang. So ang average for a year is 10,000 lang. So ito naka 30,000 tayo within 2 years guys. So I think wala man 2 years yata. So dumating na dun sa point na napagod na yung kanyang engine bay, hindi engine bay, yung kanyang engine guys. Kinuha natin yan, hindi naman yan maglalas long. So lalo na pinapatakbo natin yan ng mga mabilis-mabilis. So naalala ko nga din pala ngayon lang, binuksan ko na yung engine nito ni Snow dati. So nag-overheat na siya noon, and nakita natin na meron na siyang konting alog sa kanya mga piston. So ngayon, nung last moments ni Snow na nabubuhay pa siya, umilaw yung kanyang oil sheet. So basta nagkaroon na siya ng oil pressure issue. So ngayon nag-decide na tayo na isa ang bagsak, i-refresh yung engine, papalitan lahat, tapos i-repaint na nga yung engine bay. So yun no, hindi natin expect na ganito lumala pa yung mga problema natin. Kasi pati yung mga pangilalim nito guys pumunta kay 1K. Since siya yung gamit natin recently. Ngayon guys, wala nang atrasan to. So ngayon guys, panoorin nyo ako, lilihain natin yan si Snow. Siyempre ipiprepare muna natin yung kanyang mga surface. So ayan yung mga layers kasi ng paint guys. Meron siyang primer, tapos meron siyang base coat, tapos yung mismong kulay, tapos lalagyan siya ng top coat. So syempre para ma-mate mo lahat ng yon, kailangan i-prepare mo muna yung mga surface nito guys para hindi kumalas-kalas. So kaya yan nagkaganyan guys. Ito kasi yung original na factory paint niyan, itong kulay na to. So nagkandabak-bak yan guys kasi lack of preparation to dun sa kanyang naunang paint job. So ayun yung naging ending, nagka-crack-crack na yung mga pintura. So yun pala guys, yung mga naninilaw sa baba na yun, yun yung mga factory na seal. Tapos dumaan lang sa kung ano nung elemento, kaya nagkaibaybay na yung kulay. So yun guys no, bali diretso na tayo sa pagliliha guys. Hindi pa natin alam kung darating ba si Sir Chok ngayon. Kailang natin siya ng konti. Okay guys, so panoorin nyo ako. Start na tayo ng liha, meron tayong paint materials doon, tsaka konting tubig. Okay, let's go guys. After isang buong papel de liha, so di ko alam kung noticeable ba yung change ng surface natin, pero guys tingnan nyo, mas dumami yung mga nakabakbak. So editor dome, palagay nga nung before na picture nyan dyan. So yan guys no, ditong side na to hindi pa natin siya nagagalaw. So mukhang malaki naman na yung pinagbabago.
So guys, no, kinikip ko pa lang hindi ganong matamaan itong original na to. So mainly ang purpose ko dito is mapanipis itong nilagay nilang to. Kasi guys, no, usually na ginagawa dyan sa mga yan, kakalasin lang ng konti yung mga litlit tapos hilamusan. So ito yung original, ito yung mga pinatong. So nangyari, binaklas lang ng konti tapos pinatungan ng bagong pintura na naman. So ang ending, ayan siya guys. Ayan o, mga crack-crack na litlit, which is yan ang nakakatakot kapag kaya hindi mo inagapan. Ang end product kasi niyan dapat maging ganito ang itsura. So pag hindi siya naging smooth na ganyan, so hindi kakapit yung pintura dyan, tapos ito yung nagkukos na natutuklap-tuklap sila pagka matagal ng panahon. So ang pinaka-motive natin dyan guys is talagang mapanipis yung kanyang existing paint by not sacrificing this one guys. So ayan, no, medyo nakikita nyo lumalabas-labas na yung metal nya guys. Ayan siya, metal yan guys. So iniiwasan natin yan. Ang pinaka-motive natin is mapanipis yung kanyang existing na paint, which is ito yon guys, ito yung dinagdag nila. And after nun, at least makikip pa rin natin tong matibay na primer na to guys. So yun guys, no, continue lang tayo sa pagliliya. Medyo boring na panoorin yun kasi ganun ka lang ng ganun guys. So we'll just keep on updating you guys kung ano na ba yung, ayun o, tingnan nyo, sample natin. You know, ang nipis lang nung OEM. So nagka-crack na yung dinagdag nila, no. So yun yung kailangan natin tanggalin guys. Tsatsagayin lang natin yan. So more tsaga, more best outcome na lalabas. Let's go. So share ko lang din pala yung mga markings nito, no. So sa mga nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Portillo na to, please comment down below, enlighten me kung about saan ba yung Portillo na yan. So sa mga enthusiast ng mga love life dyan, please comment down below. Okay guys, so ayan yung difference nila, no. So punong-puno pa to ng libag, tapos ito medyo namumuti na. So parang nagkamali yata tayo, dapat dito tayo nag-umpisa. Pero okay lang guys. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagliliya guys. Let's go. So yun na. After many steel brushing na naganap, so nalighten na natin yung kanyang kalawang dito. So same dito guys. Meron yan kalawang dyan kanina. So ang gagawin natin dyan, ititreat na natin yan habang mas maaga. So kung mapapansin nyo rin guys, meron siyang konting nalulusaw doon. So yan, di natin maiwasan yan. So hindi pa namin alam kung anong gagawin namin ni Sir Chok dito, kung lalatiruin ba namin o pababayaan na muna ganyan. So continue lang muna tayo sa ating pagliliya. At least nalighten na natin yung kalawang dito. So itong part na lang na to niyan yung liliyain natin. Actually marami-rami pa to guys, hindi lang to basta-basta liniliya. So ito, papasadaan pa natin yan na paulit-ulit hanggang sa makuha ko yung gusto kong nipis nung existing paint bago natin siya patungan. So yun guys, no, tuloy-tuloy muna tayo sa ating ginagawa. Alright. So yun, no, as you can see, medyo napupod na natin siya. We've come a long way dito sa kanyang pagliliya. Di ko expect na halos matapos natin siya guys. So naliyan na natin yung part na yon, papunta dito, dito, doon. So natitira na lang yung part na yon. Ang kaso guys, again, meron tayong mga kailangang asikasuhin na mga bagay-bagay. So I think that's one episode muna for today's video kay Snow. So guys, no, tuloy-tuloy lang natin tong gagawin, at least na umpisa na natin siya liyain. So sa part na to, pwede na natin siyang bugaan ng primer guys. Ang kaso, marami pa tayong gagawin na preparation para at least maging pulido yung paggawa natin dito kay Snow. As you can see guys, medyo lumalabas na yung mga dapat natin palabasin. So yun na muna for today's video guys. Tutuloy na lang natin next time.
Let's go. So, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking channel, so, kung bago ka din dito sa aking channel, so ito nga pala ang aking project car, si Snow. So, meron pa yung dalawa, si Tudor at si 1K, ayan sila. So, kung mamarapatin, like button, let's go.